At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang whistleblower na matagal nang hindi nagpapakita ay lumutang upang isiwalat ang ilang mga kasangkutang iskandalo ng pamilya Marcos. Ayon sa mga impormasyong nakuha namin, ang mga aligasyon laban sa kanila ay tumutok sa mga hindi kapani-paniwalang iligal na aktibidad na kinabibilangan ng malawakang katuwalian at mga kapakinabangan mula sa yaman ng bayan. At ngayon, hindi lang basta mga pahayag kundi mga dokumento at ebidensya na ang isinumite sa korte. Ayon sa whistleblower, isang miyembro ng pamilya Marcos ang nagsimula ng malaking operasyon ng pandarambong na tumagal ng maraming taon. Sinabi niyang ito raw ay naganap noong panahon pa ng pamamahala ng kanilang ama na si Ferdinand Marcos Sr. at nakatulong ang kanyang mga anak na magtago ng mga iligal na yaman sa iba't ibang bansa. Halos wala raw silang itinira sa bayan at tanging ang kanilang mga interes at mga negosyo ang kanilang pinahahalagaan. Bukod dito, ang whistleblower ay nagbigay din ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga lihim ng bank accounts at mga hidden assets na itinago sa pamamagitan ng mga peking kumpanya at transaksyon. Ang mga dokumento na kanyang isinumite ay nagpapakita ng isang malawakang operasyon ng money laundering na sumasaklaw sa mga taon ng mga rehimen ng pamilya Marcos. Ang mga detalyadong akusasyon ay nakaslagay na rin sa mga official court records. Nang maglabas ng opisyal na pahayag ang abogado ng whistleblower, sinabi nila na hindi na kayang itago ang mga nakatagong kasaysayan ng pamilya Marcos. Ayon sa kanila, ito na ang tamang panahon upang lumutak at ipaglaban ang katotohanan para sa bayan. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga taga-suporta at mga kritiko ng pamilya Marcos. Kasama na ang mga nagsasabing ito raw ay isang hakbang patungo sa katarungan at accountability. Kasalukuyan ng tinututukan ng buong bansa ang kasong ito at marami na ang naghihintay na magiging resulta ng investigasyon. Makikita kung paano ito makakaapekto sa pampulitikang klima ng bansa, pati na rin sa mga patuloy na tumatangkilik sa pamilya Marcos. Samantala, ang mga abogado at eksperto sa batas ay nagsasabing hindi madali ang magiging laban, ngunit tiyak na magdudulot ito ng pagbabago. Huwag pong bibitiw sa aming mga susunod na ulat tungkol dito. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pag-i-educate sa amin or pag-i-inform sa amin sa mga mahalagang issues na kinakaharap ngayon ng ating bansa. And it's my second time na makiat dito sa Congress ng sa bayan ng Pilipino. Kongreso ng Bayang Pilipino, yes. And ito po ngayong pagpapatawag ng Congress natin sa mga vloggers. Para po sa akin, masasabi ko lang, it is a desperate attempt ng Congress or ng BBM administration ngayon to put a rein sa mga vloggers natin ba, na lalo na yung mga matatapang natin mga vloggers, na gusto nilang kontrolin ang mga ito para hindi na sila magkaroon ng tapang at lakas na loob para talagang yung magpahayag ba, na magsabi sa mga yung mga kamalian na nangyayari sa gobyerno ngayon. Yun nga po, na para sa akin talaga, the vloggers played also a big part sa akin personal na kaalaman. Na I'm living here in Switzerland, mag-30 years na po ako dito. And before that, before President Digong, wala po akong pakialam sa sa politika ng Pilipinas dahil dahil nawala na po ako ng, yung sabi ko, pag-asa. Sabi ko, naka-escape na ako, wala na ako sa Pilipinas. I'm already safe here in this place where I am now. So I don't care anymore what happened to the Philippines. Kasi mula nga po ng from EDSA, yung kala natin pag umalis na yung si senior, magaganda ng Pilipinas, but then yung mga sumunod, they all failed us. So parang wala din wala din talagang magandang nangyari sa Pilipinas until Digong came. And nakilala ko din po si PRRD through mga vloggers din po. And yun nga, since 2016, I'm always watching, listening to vloggers
naging paboritong pastime ko na yan dito, na makinig sa kanila. And talagang naging yung nabuhay yung yung patriotismo ko sa Filipino. And I again fell in love with Philippines. I said, oh, and maganda ang Pilipinas kung mahawakan talaga ng isang magandang leader, ng isang magandang tapat na pangulo like PRRD. And then yun nga, isa din ako sa nabudol ni BBM after PRRD with the promise of continuity. At ito nga ngayon, karamihan din sa atin na talagang malaki ang pagsisisi at disappointment sa yun nga sa nangyayari ngayon sa bansa natin. So for me, Miss Maharlika, people like bloggers like you, like Attorney Trixie, sila Joey, Sas, and also Maui, you are for us our modern hero. Para po sa akin yan. You are our modern hero. Kasi kung wala po kayo, we will be kept in the dark. Hindi po namin malalaman, lalo na po sa amin ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, hindi po namin malalaman ang nangyayari at ginagawa ng mga politiko or ng government sa bansa natin. Be it good sa PRRD, inaano nila, yung sinasabi nila yung mga ginagawa ng PRRD administration, it was the bloggers. It were the bloggers. At ngayon din through BBM, with BBM, yung mga katiwalian nila, nagkakaroon din kami ng information through the bloggers. At kasi po sa mainstream media, wala na po tayong maasahan. Even yung mga mainstream media dito sa ibang bansa, we all know, it's parang common knowledge na natin yan na they are controlled. I think that's the reason, no? Na coming from you po na nakakakuha kayo ng information sa amin, sa amin nila Professor Ana at iba pang mga vloggers. Yes. Ito yung reason kung bakit ngayon ipinapatawag nila yung mga vloggers. Kasi alam nila yung mga OFW, like mga immigrants like you guys, talagang ang laki ng contribution sa pag-spread din ng information katuwang namin. So ito yun. So ikaw ba ngayon, Miss Joy, naiisip mo pa bang mag-retire sa Pilipinas with what's going on? Actually po, with PRRD, I have may lupa po ako sa Pilipinas na pinabayaan ko na because I don't want, my plan was not to go back to Philippines. But then after PRRD, nakita ko na maganda, may pag-asa pa pala, maganda yung, maayos yung bansa natin. Kaya nag-start po akong magpagawa ng bahay doon. Oh, wow. With the plan na uuwi ako ng Pilipinas for retirement. Kahit nandito po yung pamilya ko, nandito yung mga anak ko, sabi ko, alam naman po natin ang mentality dito. Sabi ko, mas maganda pa rin sa Pilipinas. Yun po ang pag-asang nagbigay sa akin na yung mga pangako ni yung pangako ni good governance. Gaganda yung good governance, gaganda yung health system natin. Kasi yun ang kapag may edad na po tayo, ang main concern po natin yung health natin dito alaga tayo ng health insurance nila. Pag umuwi, gustuhin man natin na umuwi ng Pilipinas, mag-aalala tayo kasi para sa atin pangit ang health system ng sa Pilipinas. Meaning to say, naglaho na yung pangarap mo na mag-settle again or mag-retire sa Pilipinas dahil dito sa sumunod na administrasyon. Not necessarily po naglaho, but I am hoping and I am fighting and I am thankful for you guys na kasama namin na gusto namin, sasama kami sa inyo na makikipaglaban para sa pangarap din namin na makauwi kami sa isang maganda at matiwasay na bansa. Sa Pilipinas, yeah. I think lahat naman tayo ganyan ang pangarap. No? Kahit ako, akala ko noon, nung naupo na si Bangag, ay talagang ibabangon niya ang Pilipinas. Pero katulad mo, katulad ni Prof. Ana, katulad ng mga palangga natin dito sa studio at mga nanonood, nabudol tayong lahat.
With that, thank Yun you nga so po. much, Miss Joy. Thank you at ingat ka dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi din po. Thank you very much. God bless. Ayan. I think marami pang gusto magsalita. Sino yung naunang nagtaas ng kamay, Prof? Brenda muna, sis. Okay, Miss Brenda. All right. Paki-unmute po. Hello. Hi. Hi, Miss Brenda. Kumusta? I'm fine. Thank you very much. Andito ako sa Baguio. Kaya ako naka-turtleneck because it's... Malamig ba sa Baguio? Oo, medyo malamig. And Nice I'm weather. I'm also working right now. So, kaya nyo nakikita ako na medyo nagtutay. But anyway, this is my first time na maki-interact sa inyo. Mga loday ko kayo eh. Thank It's you. been a long time tweeting of Pinoy noon while my kuya is pro-Pinoy. But aside from that, I'm also a martial law baby. So ako noon pa, ako ng critic na rin ako ng Marcos. Kasi I've watched mga 6 to 7 years old ako nung dineklara niya ang martial law, the senior. And doon namin talaga naramdaman yung hirap. As in, pipila ka sa bigas, pipila ka sa And I think kung talagang pabulusok na yung ating ekonomiya ngayon, baka baka ganyan din ang mangyayari ulit. Like what happened in the 1970s. Anyway, I'm not a blogger, I'm not a political blogger. Iba yung iba kasi yung landas na tinahak ko. Although I finished political science, IT support ako ngayon and has been for almost 2 decades na. Ang gusto ko lang iparating sa inyong mga mag-a-attend sa Congress, be very maging matapang kayo pero hindi yung pagalit, because we all know yung level ng mga kausap natin sa Congress, which we have already seen. The past Magdadala po ako ng sibat pagpasok ko pa lang. kung ang araw nga lang yung makakalusot sa screen, po. But thank you po sa inyong concern. Yeah. Yes, ang ko lang sa akin, be very firm with your stand na we as the bloggers, we are also private citizens at meron pa tayong data privacy. What we are talking about in the social media may or may not be 100% truth because nobody holds the whole truth. But then again, ang mga magiging kaharap po ninyo sa Congress are mga public officials, meaning they were voted by the people to lead the people and to discuss the concerns of the people who voted them and also us here in the entire Philippines. So dapat ang magiging stand natin dyan is kung ano man yung mga pinagpo-post natin sa social media, basically, they have to answer. Tama? Tama po. They have to Parang answer. you have to be responsible and accountable kung ano yung Oo. pinost mo. You're right. Oo. Hindi yung ikakat nila ikaw dun sa pagpo-post mo. They're going to say that you are a narco-vlogger, you are a pogo vlogger, you are a fake. Ikaw ba, Miss Brenda, naniniwala ka na si Maharlika is a narco-vlogger? I've watched Miss Maharlika's vlogs and videos for a long time and I have never Thank you. Maharlika is a dragon blogger. considered as narco-vlogging. Dragon blogger. Yeah. Dragon Ball yan, hindi yan narco. Malakas yan. So that is the first point. Apo yung Yung binubuga. yung second point ko,
I have been with the social media, Facebook, ever since nung inception niya, nung kakasimula pa lang niya na maging popular globally. So, ang nangyari noon, I was then abroad working as an OFW. Ang naging mga tuon ko pa noon is kung bakit ako nagpo-post sa social media is because also the advent of too many porn. Nakailang account na ako, nakailang pages na ako ng mga nagre-report kami. Kasama ko yung mga bata na mga nakilala ko dito sa internet. Nagre-report kami ng mga porn, yung mga pinopost nila na nakapublic, ganon. Sana yun yung mga pagtuunan in Nakikita ka terms of yung discussion sa digital. If they are going to really create a digital law for our country, mas yun dapat para sa akin. Yun lang masasabi ko. Wrap up po natin ang ating mensahe. Pero last na po na question sa inyo. Ano yung mensahe niyo dun sa nag-hearing? Lalo na dun sa chairman ng nag-hearing. Na mag-hearing sa Tuesday. February 4 yun At sa committee mismo. Kasi sila, yung body yan pero may chair ka. Ang chair dyan ata is si Congressman Fernandez. Ano yung mensahe mo? Yes, to the chairman of Peace and Order Committee, I think, to Congressman Fernandez, kung siya nga po yung head. Sir, kung pwede po sana, ang magiging discussion nyo with the bloggers that you invited is not para magsigawan kayo dyan or para sigawan nyo sila, kundi para to discuss issues in a manner na makaka-arrive talaga kayo sa resolution. Hindi yung purong discussion lang pero napupunta saan giitan ng ideya. Please sir, being the public officials, the voted by people, kindly please give each and everyone during this bloggers conference a good discussion and for everybody else to speak what they have in mind and what they are also proposing, especially mga bloggers, what they are proposing na magiging kalalabasan sana if there will be a digital law to be passed. Yun lang po yung message ko. And to you, to all of you guys, good luck please. Thank you very much. Yes, Miss Brenda, thank you sa haba ng sinabi mong English. For sure, i-google pa ni Dan Fernandez yon. Anyway, thank you so much. Thank you po. Thank you, mabuhay ka. Sinong next, Prof? Ang next si Mark. Si Mark Bolilan. Yeah. Okay, Mark, you have the floor. Pwede mo nang unmute ang sarili mo. Ayan, si Mark. Hello, Mark. Gandang araw. Ayaw ko na sana magsalita kasi sasabi na rin lahat Kaya lang, babatiin lang kayo namin nagkasakapan salamat Maharlika, kay Professor Ana, at siyempre kay Ma'am Table, saka kay Spokes na talagang kilala namin dito yan. Kasi nakapunta na dito sa Israel. Binisinta kami kasama ni Pangulong Duterte. Basta kami dito sa Israel, nandito lang kami. Nakasuporta sa inyo. Siyempre, nagpapasalamat kami ng malaki sa inyong pag-organize na ganitong pagkakataon. At may organize naman yung group dito ng mga supporter ng ating bayan. Siyempre. Sa mga ito. Israel din. Thank you, Mark. Okay. Kumusta po kayo, Sir? Attorney? Okay naman po. Lumalaban pa rin, miski hinahunting ng WAD committee na yan. Lumalaban pa rin kami kahit may assassins. Kaya nga po, marami akong advice na ibibigay sa mga vloggers. Ang advice ko sa kanila ay maghanda na kayo ng marami kayong mga baon na pagkain pag kayo pinakulong. Dahil nung ako'y kinulong, isang araw pa lang nagutom ako doon. Yeah. Alright. So, Sa active na buwabati ko sa site ko. Sabi mo, Spokes, di ba? Sabi mo,
ipapatawag ng mga bloggers dahil kung tutuusin nakakatulong pa nga tayo sa kanila. Dahil hindi naman pwede na lahat na lang sang-ayon sa gusto nila kahit may mali na. That's true. Yeah. Oo. Thank you so much, Mark. Salamat, Mark. At mabuhay ka. Ingat Mabuhay ka. dyan. Yeah. Spokesari, may katanungan lang ako sa'yo. Go ahead. Recently, di ba, tinransfer si Colonel Grijaldo sa Station 6. Yes. So, once ba expect naman natin kapag natuloy ang TRICOM, Quadcom hearing na yan, ay may makokontempt at makokontempt talagang vloggers. Legal ba na ipapakulong ang mga vloggers pag na-contempt sa Alam mga mo, regular na kulungan ng mga mamamatay tao? Unang-una, yung pagpapakulong nila, hindi yan legal. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, pwede lang sila magpakulong kung merong banta doon sa existence mismo ng Kongreso. So sasabihin nila nagsisinungaling ka, hindi nila yung poder para magpulong. Ang kailangan dyan, sampahan ng kaso, false testimony in a congressional hearing. At dapat dumaan yan sa proseso na sa piskalya at saka sa hukuman bago ang kulong. So actually, yung ginagawa nila, maling-mali. At kaya nga, marami nagsasabi, lalo na yung mga tawag na lang natin mga dilawan pinklawan, na ba't daw ako hindi humaharap doon sa aking WAD committee. Unang-una, humarap po ako dyan 3 beses. 30 hours ang ginugol ko dyan. Ano pa bang gusto nila sa akin after 30 hours? Pangalawa, yung kinontempt nila ako, 34 years na ako nagpa-practice ng batas sa Pilipinas at iba't iba pang mga parte ng daigdig. Ni minsan wala akong nalaman na nakamiss na isang hearing, abogado ka na, off record, na pinakukulong at 500 pesos fine. Eh ako, hindi nga ako abogadong umapir, resource person ako, tapos pakukulong nila ako. At syempre, halata ko naman na talagang hindi sila titigil hanggang hindi ako mapakulong kasi nga gusto nila akong patahimikin. Dahil tingin nila, ang spokes na ito ay malaking bunganga gaya ni the dragon na maharlika, no? At kinakailangan mapatahimik yan, no? Kaya naman, ako, sabi ko, kaysa naman hayaan ko, yurakan nilang karapatan ko, layasan ko na lang sila at bahala sila maghanap kung mahanap nila ako, no? At patuloy pa rin tayong nag-iingay at nagsasalita, no, ng katotohanan sa lahat. So wala pong legalidad at all ang pagkakakulong nila dahil talagang kinakailangan yung power to contempt is only to further yung preservation of Congress as an institution. Bakit sila magsasabi na sinungaling ka, kulong ka? Eh hindi pa dumadaan yan sa paglilitis, may parusa ng pagkukulong. Eh kaya nga meron tayong krimen ng false testimony in a congressional hearing. Yun ang parusa sa mga nagsisinungaling. Pero bago ikulong, dadaan muna sa paglilitis. Eh sila wala. At saka, Ilang diba, beses nagsasalita ang Korte Suprema na kinakailangan hindi sapat na sabihin mong ikaw ay sinungaling, kinakailangan dumaan talaga sa formal na pagdinig na ang pagsisinungaling ay napatunayan bago magpakulong. At saka, Malinaw. station, diba? Ang Sis Maharlika at saka Madam Harlika at saka spokes. Invitation as a resource speaker. O as a resource person, as a resource speaker, hindi ka naman accused doon at hindi sila korte. Correct. Yun Pero pagpakulong. Pero may precedent kasi si Attorney Laika na contempt tapos ililipat nila sa correctional, di ba? Yes. Oo, yung kinukulong kapag meron ng sentensyadong criminal At si Colonel Grijaldo. the same din. So merong ka nang nakikita na ganun na pwede nilang gawin even any case. Kasi imagine, sabihin na natin 40 ang in-invite, 10 lang dyan ang mag-attend. Sabihin natin tapos i-contempt nila dyan. Saan mo ilalagay yan? Hindi naman yung kalakihan ang representative. Kasi yung kulungan ng Congress, ginawa nila ng hotel ng mga sinungaling, yung mga nagsisinungaling laban sa mga Duterte. Kaya nga ako nagkasakit pagkatapos ng isang araw ng pagkakakulong kasi katabi ko yung 2 mamamatay tao na self-confess na pumatay ng 2 Chino, nakatabi ko lang. At tapos, yung lock niya, dahil nga kulungan niya, nasa labas. So, nabubuksan from labas. So, hindi ako makatulog. Linagay ko yung kama ko, binalandra ko yung ulo ko ng kama ko sa pintuan para bago at least ako nila pasukin at patayin, magigising man ako, makikita ko kung sino sila, no? Yeah. Ngayon, ginawa pa nilang hotel dahil ang dami nilang mga pinagsisinungaling sa Kongreso na rini-reward. Ang reward nila, imbis na nakakulong sila sa Muntinlupa dahil lahat ay sentensyado with finality, kaya nasa Muntinlupa na, gaya ng Mandaluyong, with finality na rin yun,
ay binibigyan nila ng hotel-like accommodations dyan sa Kongreso. So yung mga So, talagang- pinatestify nila na mga kriminal na charge na, Yes. na convicted, nandoon pa rin hanggang nasa Congress pa rin. Nandoon, naka-hotel sila ngayon sa Kongreso imbis na nasa Muntinlupa. Linipat sila mula Muntinlupa. At ako'y nagtataka bakit hindi nagsasalita ang Korte Suprema dyan. Ako, marami akong gustong sabihin pero dahil ako isang alagad ng batas, ako isang officer of the court, nananahimik lang ako. Pero yung issue ng mga sentensyado with finality na nakakulong sa Muntinlupa, na ngayon ay nakakulong dyan sa batasan, alam mo, hindi po pwedeng gawin yun na walang permiso ng Korte Suprema eh. At sana naman, alam ng Korte Suprema yan, sitahin nila ang Kongreso dahil meski hindi sila mga politiko, meron pa rin tayong konsepto ng co-equal branches of government. Mali naman yan na pinaghihimasukan ng Kongreso yung jurisdiction na hukuman. Dapat naman, depensahan mismo ng Korte yung kanilang jurisdiction na lahat ng mga sinintensyahan ng ating hukuman dapat nandoon kung saan sila dapat naroon at hindi nabibigyan ng special treatment. Dahil alam naman natin na marami dyan pinasinungaling lang na laban dun kay dating Presidente Rodrigo Duterte. At pangalawa nga pala, no, dyan sa Amerika, walang nakukulong ng contempt. Bakit? Wala silang kulungan. Kasi kapag contempt, ang dapat na nag-enforce dyan, yung Sergeant at Arms, ang dapat ang kulungan sa Kongreso lamang. Hindi po pwede ihalo yan doon sa kulungan ng epektibo dahil sa separation of powers at lalong-lalo hindi na po pwedeng ihalo yan doon sa mga sentensyado na mahukuman. Only in the Philippines. Kaya naman, talagang, talagang tuloy-tuloy lang ang ating pagkikipaglaban sa mga huwad na ito. So, I think may mga speakers pa tayo, no? Sino kanina yung next, Prof. Ana? Ang tag nito, so far ang nakataas ang kamay is si Rudy. Pero si Rudy ay binigyan natin kanina ng space na magsalita. Nagsalita na si Rudy. Pagbigyan mo natin yung iba. Wala, si Elsa ba magsasalita? Si Elsa? Can you show your lindog? Elsa iPhone? Oh, Elsa's iPhone. Can you show your alindog? Magsalita Unmute yourself, please. Unmute mo pa yan. Unmute na. Mukhang nakatulog na si Elsa. Si Fred. Hi, Fred. Are you there? Andito si Fred, yes. Pwede rin i-unmute, unmute mo Unmute niya. mo, Fred. And then, pwede na. Wala, natulog na rin si Fred. Si Mr. Gerardo Habang Ferrer. patulog sila, itong si Maharlika, gumigising sila sa Amerika pero hindi ito natulog. 7:48 in the morning na kung nasaan si Maharlika. Walang tulugan. Walang tulugan para sa kalayaan ng malayang pananalita. Diba? Pero folks, before pa tayo tumawag ng isa, kung may nagtaas na ng kamay, aside from Mr. Rudy, kasi Mr. Rudy, you were given a chance earlier eh. Sandali muna ha, sir. May tanong lang ako kay Spokes. Spokes, ano yung mga posibleng legal action, if in any case, ng mga bloggers na pinatawag doon? Unang-una, may mali din sa mga pangalan. And then may mali sa associations. At saka may mga mali din na doon sa listahan eh. Spelling. Ako kasi, yung mga typo-typo sa akin, importante yan eh. Pero ang yung importante, association, yung panunupil sa kalayaan. Sa akin, importante na malinaw na ang Korte Suprema na hindi po pwedeng takutin ang mga taong bayan para hindi sila panindigan ang kanilang karapatan ng malayang pananalita. Dahil pag ang tao ay natakot at nawala ang diskurso sa mga issue na nakakaapekto sa atin, hindi natin malalaman ang solusyon sa napakadami nating mga problema. So yun ang dapat talagang panindigan nila. Huwag na sila mag-technicality dahil alam naman natin na talagang sila pinapatawag dahil sila yung mga kritiko ng gobyerno. Yeah. So kinakailangan talaga harapin na kung ano talagang issue. Ang issue, may karapatan ba kayo na takutin ng mga vloggers para tumahimik at itigil ang pagpupulak sa gobyerno? Yan ang papel talaga ng media. Alam mo, ang media ngayon, hindi lang yung mga tumatanggap ng sweldo dahil sila nag-i-impart ng impormasyon. Ang media ngayon, ang definition na nga niyan, kung sinong nagbibigay ng impormasyon sa publiko na regular na basihan. Yan ang media ngayon. So, lahat tayo, dahil regular ang ating pagbibigay ng impormasyon sa taong bayan. Diba? At yan ang importante na panindigan ngayon. Yung kalayaan magsalita, kalayaan mag-isip, at kalayaan ng mga mamamahayan.
I think yung ibig mo bang sabihin, Prof. Ana, na let's say pag mali yung spelling ng vlogger, pwede bang bago siya umatad, i-correct muna yung spelling ng pangalan at yung association ng mga pages? Oo. Yun ba ang ibig mong sabihin? Yun ang ibig kong sabihin at saka hindi nagtutugma. Libelous Hindi yun. nagtutugma, folks? Pwede bang... Ako hindi. Kapag mali ang spelling, mali ang ganyan, pupunta pa rin ako hukuman para pigilin yung investigasyon. At sa hukuman. Kasi dapat talaga, Oo. pinipigil ang ganyang investigasyon. Gaya ng pinigil yung dati yung Secretary Gonzales na ipatupad yung kanyang memorandum na magpapataw ng parusa sa mga media establishment. Sa akin, wala yung mga technicality. Okay. Ang At dapat least gawin, clear tayo nabanan yung panunupil. Huwag na yung spelling. Ang petition sa Supreme Court, parang ganon. Petition ay sa Korte Suprema kasi sino ba namang RTC judge ang magdedesisyon labang kay Tambaluslos. Diba? At ang kanyang mga Mr. Chair. Diba? Na, anong tawag mo dun sa Hubad King ba yung tawag mo? Hubadero. Hubadero. Mr. Chair, Hubadero. Ang dami kong natutunan ng bagong vocabulary. My scholarship is expanding. Because of May her. exam. Ay, Pag nako. ikaw ay bumalik sa pagtuturo at meron ka ng PhD, marami ka ng lingo na alam. Yeah, ako, Badero. Ang generation na beto. kayo. Ano ba generation ng mga anak ko? Gen X na ata si Claire. Gen X ka na, Ano yung folks. safe? Jotam. Jotang Genines. Jotang Janines. Jotang Janines. Yeah. Hindi mo alam yan. Jotang Hindi. Genines. Yeah, so talaga naman nakakajutang Genines. Ikaw, Hubadero, alam ko nanonood ka. Ignoring us, that's for sure. Invite mo ko. Kaya ikaw, gusto kitang pakulong. Alam mo, yung gagawin ng Kongreso, may isang batang kongresista na taga Cagayan de Oro, bayag ganyan ang sinabi niya eh. Kung ayaw mong ipatawag kita sa Kongreso, huwag kang magsalita ng ganyan. Wow. So yun ang pananakot nila ngayon. So, ikay pumula sa amin, papatawag ka namin sa Kongreso. Bakit nakakatakot yun? Kasi alam nila na lantarang pagbabastos ang mangyayari doon sa umaharap sa Kongreso. Grabe, napakawalang hiya. So, Parang power tripping talaga ang dating niya. Sobra. well, kitang-kita naman natin. So, may magsasalta pa ba? Prof. We Ana? have, kasi ang natin, by 12 midnight, we'll end the program. Tapos si Rudy, bibigyan ka namin ng mga 1 minute. Kasi kanina, matagal ka nang nakapagsalita. Tapos we have only like 6 minutes to close. Go, yeah. Para makatulog naman si Maharlika. Oo, Oo, dahil umaga na si Maharlika. Oo. Ay, Sir Rudy. Sige po. Ako, gagawa pa ako ng thesis ko, ng Yes. PhD Yes, dissertation ma'am. ko. Gusto ko lang sabihin na idol kitang lahat, Miss Marlica, Prof. Ana, Oh, thank you. Attorney Harry Roque. I've connected with you nung sa Saba issue and Miss Marlica as well, yung sa first vlog mo.